suliranin at hamong pangkapaligiran. Gaano nga ba kahalaga ang likas na yaman? Natutuhan mo sa pag-aaral ng economics na isa ang likas na yaman sa tinatawag na salik ng produksyon. Mahalaga ito dahil dito kumukuha ng manghilaw na materialis upang gawing produkto at pinagmumulan din ito ng iba't ibang hanapbuhay. Sa katunayan, humigit kumulang na 65 milyong Pilipino ang umaasa sa likas na yaman para mabuhay. Ilan sa mga pangunahing hanapbuhay nila ay ang pagsasaka at pangingisda na bumubuo ng halos 20% ng gross domestic product ng Pilipinas noong 2014. Kasama din dito ang 1.4% mula sa yamang-gubat, 2.1% mula sa pagmimina. Ang likas na kagandahan ng Pilipinas ay isa sa mga dahilan kung bakit ang turismo ay nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Makikita sa mga nabanggit na sitwasyon ang kahalagahan ng likas na yaman at kalikasan sa ating pamumuhay. Ngunit sa kabila nito ay tila hindi nabibigyang halaga ang pangalaga sa ating kalikasan. Sa kasalukuyan ay malaki ang suliranin at hamong kinakaharap ng ating bansa dahil sa pang-abuso at pagbabayaan ng tao sa kalikasan. Ang kababayang ito ay nagpapalala sa mga natural na kaganapan tulad ng pagkaroon ng malalakas na bagyo, pagguho ng lupa at malawakang pagbaha. Sa huli, ang mga mamayang umaasa sa kalikasan para mabuhay ang siya ring nakaranas ng hindi mabuting epekto sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay. Ilan sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran sa Pilipinas ay ang sumusunod. Una, suliranin sa solid waste. Tumutukoy ang solid waste sa mga basurang nagmumula sa mga tahanan at komersyal na establishmento. Mga basura na nakita sa paligid, mga basura na nagmula sa sektor ng agrikultura at iba pang basurang hindi nakalalason. Ayon sa pag-aral ni Oliveira at mga kasama noong 2013, ang Pilipinas ay nakalikha ng 39,422 tonelada ng basura kada araw noong taong 2015. Halos 25% ng mga basura ng Pilipinas ay nanggaling sa Metro Manila, kung saan ang isang tao ay nakalilikha ng 0.7 kilong basura araw-araw. Mas mataas ito ng 130% kaysa world average, batay sa National Solid Waste Management 2016. Ang malaking bagdan ng itinatapong basura ng mga Pilipino ay mula sa mga tahanan na mayroong 56.7%, samantalang pinakamalaki naman sa uri ng tinatapong basura ay yung tinatawag na biodegradable na may 52.31%, batay sa National Solid Waste Management Status Report 2015. May iba't ibang dahilan kung bakit may problema ang Pilipinas sa solid waste. Isa na rito ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Tinatayang 1,500 tonelada ng basura ang itinatapon sa mga ilog, estero, kalsada, bakanting lote at sa Manila Bay na lalong nagpapalala sa pagbaha, paglaganap ng mga insekto na nagdudulot naman ng iba't ibang sakit. Bagamat ipinagbabawal, madami pa rin ang nagsusunog ng basura na nakaragdag sa polusyon sa hangin. Nadaragdagan din ang trabaho ng mga waste collector dahil kailangan nilang magsagawa ng waste segregation bago dalhin ang mga nakolektang basura sa dump site. Problema ang maaari sanang maiwasan kung mahigpit na ipinatutupad sa mga kabahayan at mga pampublikong lugar ang waste segregation. Samantala, ang mga dump site sa Pilipinas, partikular sa Metro Manila, ay nagdudulot din ng panganib sa mga nirandito. Sa ulat na pinamagatang The Garbage Book ng Asian Development Bank 2004,
ang katas ng basura mula sa Rodriguez at Payatas Dam Site na dumadaloy patungo sa ilog ng Marikina at Ilog Pasig hanggang sa Manlabi ay nagtataglay ng lead at arsenic na mapanganib sa kalusugan ng tao. Panganib din ang dulot ng pangungulot ng basura sa kalusugan at buhay ng halos 4,300 na waste pickers sa mga dam site sa Metro Manila at sa maraming iba pa na pakalkalat at nagkakakalkal sa mga tambak ng basura. Apektado din ang pag-aaral ng mga kabataang waste pickers bukod pa sa posibilidad na sila ay magkasakit, maimpluwensyahan na gumagawa ng illegal na gawain o kaya ay mamatay. Matatandaan na ipinasara ang Payatas Dam Site matapos ang trahedya na naganap noong Hulyo 2000 kung saan maraming bahay ang natabunan ng gumuho ang bundok ng basura dahil sa walang tigil na ulan. Nasundan pa ito ng sunog na ikinamamatay ng 205 katao. Isa pang lumalaking suliranin ng Pilipinas ay ang tamang pagtatapon ng electronic waste o e-waste tulad ng computer, cellphone at TV. Lumabas sa pagsuri na ginawa ng Global Information Society noong 2010 na humigit kumulang sa 6 na toneladang e-waste ang itinapon sa landfill na siyang kinukuha ng mga waste pickers upang ipagbili ang anong bahagi nito na mapapakinabangan. Ang mga ginawang pamaraan tulad ng pagsunog upang makuha ang tanso at pagbabaklas ng e-waste ay nagdudulot ng panganib dahil pinagmulan ito ng mga delikadong kemikal tulad ng lead, cadmium, barium, mercury, polyvinyl chloride na nakalalason ng lupa at maging labing ayon sa Moni, Knox and Sayat 2011. Ikalawa, pagkasira ng mga likas na yaman. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na binayayaan ng maraming likas na yaman. Tinatayang 15% ng kabuang kita ng Pilipinas noong 2010 ay kita mula sa direktang paggamit ng mga likas na yaman. Halimbawa nito ay ang pagtatanim at pangisda. Mahalaga din ang likas na yaman bilang sangkap sa paggawa ng produkto na ginagamit sa iba't ibang sektor tulad ng industriya at paglilingkod. Halimbawa ang mga computer, sasakyan, makina at pagkain ay nagawa mula sa mga likas na yaman. Tunay na napakahalaga ng likas na yaman sa ekonomiya ng isang bansa. Sa kasalukuyan, patuloy na nasisira at naubos ang likas na yaman ng Pilipinas dahil sa mapang-abusong paggamit nito. Tumataas na demand ng lumalaking populasyon, hindi epektibong pagkatupad ng mga programa at batas para sa pangalaga sa kalikasan at mga natural na kalamidad. Matutunghayan sa sunod na bahagi ng aralin ang mga kalagayan ng ilan sa mga likas na yaman ng ating bansa. Ang likas na yaman ng Pilipinas sa kasalukuyan: kagubatan, mabilis at patuloy na pagliit ng Paris cover mula sa 17 million hektarya noong 1934 ay naging 6.43 million hektarya noong 2003. Yamang tubig, pagbaba ng kabuang timbang ng mga nahuling isda sa 3 kilo bawat araw mula sa dating 10 kilo. Yamang lupa, pagkasira ng halos 50% ng matabang lupain sa huling 10 taon. Ikatlo, climate change. Sa 2016 edisyon ng Global Climate Risk Index ng Sunsky, Steindertz at Fisher 2015, naitala ang Pilipinas bilang pang-apat sa 10 bansa na pinaka-naapektuhan ng climate change. Ito ay dahil mas lumalakas, dumadalas at nagiging unpredictable ang pagkaroon ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, pagbaha at malalakas na ulan na naranasan sa Pilipinas dahil sa climate change. Ano nga ba ang climate change? Ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change 2001, climate change is a statistically significant variation in either the mean state of the climate or in its variability persisting for an extended period, typically decades or longer. It may be due to natural internal processes or external forcing or to persistent anthropogenic changes in the composition of atmosphere or in land use. Sinasabi na
sinasabi na kahulugan na ang climate change ay maaaring isang natural na pangyayari o kaya ay maaari ding napabibilis o napapalala dulot ng gawain ng tao. Isa sa sinasabing dahilan nito ay ang patuloy na pag-init ng daigdig o global warming dahil sa mataas ng antas ng konsentrasyon ng carbon dioxide na naipon sa atmosphere. Nanggaling ito mula sa usok ng pabrika, mga iba't ibang industriya at pagsunog ng mga kagubatan. Lumalabas sa pag-aral ni na Domingo at mga kasama noong 2008 na naranasan na sa Pilipinas ang epekto ng climate change. Patunay nito ang madalas at matagalang kaso ng El Nino at La Nina, pagkaroon ng malalakas na bagyo, malawakang pagbaha, pagguho ng lupa, tagtuyot at Paris fires. Naunawaan mo sa bagay ito na magkaugnay ang mga dahilan at epekto ng mga suliranin at hamong pangkapaligiran sa Pilipinas. Sunod na aralin ay kung paano paghandaan ang iba't ibang hamong pangkapaligiran upang maiwasan ang malawakang pinsala sa buhay at ari-arian. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat po.